Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsikatok kayo at kayo'y bubuksan. Mateo chapter 7 verse 7. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala ninyo sa amin. Sa inyong kapatawaran na patuloy na iginawad sa amin, maraming salamat po, aming Panginoon. Muli sa pagkakataong ito ay lumalapit kami sa inyo. Kayo po ang nakakaalam ng nilalaman ng aming puso at nakakabatid sa aming mga pangangailangan. Patuloy po kaming lumalapit at nakikipag-usap sa inyo na kami ay inyong pagpalain. Kung kami man po ay nakakaranas ng mga suliranin, lalo na sa pinansyal na aspeto ng aming buhay, ay patuloy ang pagninikluhod namin sa inyo. Maawain naming Diyos na kami po ay inyong tulungan. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon. Alam po namin na kayo ay napakabuti at pinakikinggan ninyo ang inyong mga anak na taos-pusong lumalapit sa inyo. Ipinagpapaubaya po namin ang lahat-lahat sa aming buhay sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama, alam mo ang lahat tungkol sa akin. Alam mo ang mga alalahanin ng aking puso at ang mga alalahanin na kinakaharap ko ngayon. Alam mo na wala akong lakas para magpatuloy ng mag-isa. Lumapit ako sa iyo ngayon na walang maiaalok kundi ang aking tiwala sa iyo na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Mapagpakumbaba kong hinihiling na ibuhos mo sa aking puso ang kapayapaang iyon na nagpapasa ng pangunawa, upang sa iyong lakas ay harapin ko ang hinaharap ng may pag-asa sa aking puso. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa iyong kapangyarihan ay maging perpekto sa aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, tila napakaraming dapat gawin habang naghahanda tayong lumipat at napakakaunting oras para magawa ang lahat. Na nalaman kong ipinakita ko kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang gumagalaw na stress. At Panginoon, mayroong napakaraming gastos
na konektado sa paglipat at mga deadline na dapat matugunan na nagsisimula akong bigyang diin ang halaga ng paglipat na ito. Mangyaring mahal na Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nababagabag na isip at punuin ako sa labi ng iyong perpektong kapayapaan na nagpapasa ng pangunawa. Magsagawa para sa lahat ng maraming paghahanda na kailangang gawin, ang mga deadline na ibinigay sa amin at lahat ng iba't ibang mga gastos na kailangang matugunan. Bigyan mo kami ng iyong biyaya habang hinahangad naming isagawa ang lahat ng kailangang gawin, tulad ng mga pagsusuri, career, tagapagtaguyod at lahat ng iba pang maliliit na bagay na kailangang suklawin. Tulungan kaming huwag pansinin ang anumang bagay, ngunit dahan-dahang pakalmahin ang aming mga puso at alisin ang lahat ng mga stress at strain ng paglipat ng aming ipinagdarasal. At naway umasa kami sa iyo at hindi sa aming sarili sa lahat ng bagay. Ito ay tinatanong natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo ang mga alalahanin na mayroon sa aking lugar ng trabaho at ang stress na idinudulot nito sa akin at sa lahat ng aking mga kasamaan. At gusto ko nang ibigay ito sa iyo dahil alam kong hindi ito ang iyong kalooban para sa sinuman ng iyong mga anak na maaapektuhan ng mga ganitong uri ng stress at alalahanin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay sa akin ng trabahong ito upang maayos kong maibigay ang aking pamilya, ngunit ang pagtaas ng tensyon na dulot ng bilang mga cutback at tanggalan, kasama ang dagdag ng workload na inilalagay sa atin na naiwan, nagdudulot ng maraming kawalan ng katiyakan at ang isang alon ng pagkabalisa ay tila tumagos sa lakas ng trabaho pati na rin sa mga tagapamahala. Panginoon, alam ko na ang aking mga oras at aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay at gayon din ang aking trabaho. At hinihiling ko na ilayo mo ako sa lahat ng hindi kinakailangang pag-alala at stress tungkol sa redundancy o ang aking lalong workload. Ama, ibinibigay ko ang lahat ng aking mga stress sa iyo. Ang aking pag-asa at ang aking tiwala ay nasa iyo, sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Ama sa langit, lalong nagiging stress ang ating pagsasama. Halos hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Ngunit tila pareho tayong nagiging tensyonado tungkol sa napakaraming maliliit na bagay na inilalabas natin sa isa't isa. At Ama, natatakot ako na maliban na lang kung ang pressure na ito sa ating kasal ay natugunan, lalo tayong maghihiwalay. Panginoon, alam ko na ang buhay ay hindi madali at maliban
kung makaya natin ng tama sa mga panggigipit ng buhay. Nagiging biktima tayo ng stress at kadalasang maaaring humantong sa depression o mas malala pa. Panginoon, mangyaring tulungan kaming dalawa na tugunan ang tumataas na stress sa aming kasal sa tamang paraan. Ipakita sa amin kung ano ang kailangan naming gawin ng paisa-isa at bilang isang mag-asawa upang dalhin kami sa mabigat na panahon na ito at tulungan kaming dalawa na umasa sa iyo upang gabayan tayo sa tamang landas patungo sa daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Patawarin mo ako sa hindi paghingi ng tulong sa iyo ng mas maaga, kundi sa Panginoon kung may mga lugar sa buhay na kailangan nating tugunan upang mabawasan ang mga stress sa ating pagsasama. Mangyaring ipakita sa mga tao at bigyan ako ng karunungan at biyaya upang makilala ang iyong malumanay na mga pahiwatig sa aking buhay. Pagpalain ang aming kasal, nagdarasal ako at naway matuto kaming dalawa na makayanan ang mga stress at pressure sa aming kasal habang sinisikap naming maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam mo kung gaano ako nag-aalala tungkol sa paraan at kung gaano kadalas ako nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa pag-aaral, na nakakaramdam ako ng matinding sakit at kung minsan ay nakakakuha po ako ng mga ulcer sa aking bibig. Panginoon, alam mo kung gaano kadalas nakakaramdam ng pananakot ng ibang mga mag-aaral at nag-aalala na hindi nila ako gusto, at alam ko na naiintindihan mo rin kung gaano ako kahirap makahanap ng ilan sa mga aralin. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong ilagay ang aking mga alalahanin sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo na dalhin ang mga tamang kaibigan sa aking buhay, at tulungan akong huwag makaramdam ng pananakot ng iba, dahil ipinakita mo sa akin na ang kanilang kabastusan at kawalang kabaitan ay madalas dahil sa kanilang sariling kawalan ng kapanatagan at pag-aalala. Panginoon, alam ko na ako ay tunay na pinagpala, na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At alam ko na mali para sa akin na payagan ang mga pagigipit ng buhay, paaralan na maipakita bilang reaksyon ng stress. Kaya turuan mo ako, manalangin ako kung paano makayanan ang stress at gamitin ito sa aking kalamangan at sa iyong kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, labis akong nag-aalala na ngayon ay idinidemanda ako at pakiramdam ko ay walang magawa at nag-iisa. Panginoon, ipinagdarasal ko na makasama mo ako habang kinakaharap ko ang kasong ito sa korte, at hinihiling na sa iyong biyaya malapit mo na akong pagtibayin
at dalhin ang hindi kasiyasiyang pangyayaring ito sa pangwakas at positibong konklusyon. Panginoon, alam mo ang eksaktong mga pangyayari ng mga paglilitis na ito at kung bakit ang legal na pagkilos na ito ay ginawa laban sa akin. At alam mo rin ang motibo sa likod ng lahat ng nangyari at kung ano ang dapat kong gawin. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang legal na pagkilos na ito ay mabilis na ibagsak. Ngunit kung hindi, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong harapin ito ng may karunungan at integridad. Hinihiling ko sa akin na ibigay mo sa akin ang biyaya na kailangan kong pagdaanan ito. Alam na ipinangako mong makakasama mo ako mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ang aking pananalapi ay hindi bumubuti at pakiramdam ko ay hindi ko kayang ibalik ang aking sarili sa daan patungo sa pagbawi sa pananalapi. Sa katunayan, Panginoon, tila na mas sinusubukan kong tulungan ang aking sarili sa mas maraming problema sa pananalapi na tila kailangan kong harapin. Kilala ko ang Panginoon na pinanghahawakan mo ang hinaharap at ang ating mga panahon at ang ating pananalapi ay nasa iyong mga kamay. Dalangin ko na ako ay magagawang tanggapin ang katotohanan ito sa aking puso at hindi lamang malaman ito bilang isang katotohanan sa aking isipan. Alam ko na ikaw ay ipinangako na maging aming tulong sa oras ng pangangailangan. At nahihirapan lang akong magtiwala sa iyo. At kaya pumunta ako sa iyo, Panginoon, upang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo na tulungan akong malampasan ang mahirap na oras na ito at hilingin na tulungan mo akong matutong ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalaga at alalahanin sa iyo at magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong umasa sa iyo at huwag subukang laging ayusin ang mga bagay sa aking sarili at tulungan akong malaman ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat sa lahat ng bagay. Turuan mo ako ng iyong mga paraan na nananalangin ako. Turuan mo akong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na makapagsasabing hindi ko gagawin ang aking kalooban. Pananampalataya na nakasalalay sa iyo kahit anong mga paghihirap ang maaari kong harapin. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo kung ano ang sinabi ng doktor at nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa tungkol sa aking kalusugan at pumunta upang hilingin sa iyo na pagalingin ako ng mabilis. Nananalangin ako. Panginoon, alam ko sa loob ng iyong panahon na ang aking kalusugan ay hindi mabuti. Ngunit ako ay lubos na nabigla at nag-aalala at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay hawakan mo ang aking buhay at ang aking katawan
at bibigyan ako ng kagalingan na kailangan ko. Dalangin ko na pakalmahin mo ang aking isip at bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso. Alam ko na ang aking mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit ito ay medyo nakakatakot na malaman na ang aking kalusugan ay napakahirap. Ipakita sa akin kung ano ang magagawa ko upang matugunan ang aking kalusugan na gumaling na mabilis, at sa iyong biyaya, hinihiling ko sa iyo na pagalingin ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuro ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsikatok kayo at kayo'y bubuksan. Mateo chapter 7 verse 7. Pinupuri ka po namin, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala ninyo sa amin. Sa inyong kapatawaran na patuloy na iginawad sa amin, maraming salamat po, aming Panginoon. Muli sa pagkakataong ito ay lumalapit kami sa inyo. Kayo po ang nakakaalam ng nilalaman ng aming puso at nakakabatid sa aming mga pangangailangan. Patuloy po kaming lumalapit at nakikipag-usap sa inyo na kami ay inyong pagpalain. Kung kami man po ay nakakaranas ng mga suliranin, lalo na sa pinansyal na aspeto ng aming buhay, ay patuloy ang pagninikluhod namin sa inyo. Maawain naming Diyos na kami po ay inyong tulungan. Sa inyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon. Alam po namin na kayo ay napakabuti at pinakikinggan ninyo ang inyong mga anak na taos-pusong lumalapit sa inyo. Ipinagpapaubaya po namin ang lahat-lahat sa aming buhay sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama, alam mo ang lahat tungkol sa akin. Alam mo ang mga alalahanin ng aking puso at ang mga alalahanin na kinakaharap ko ngayon. Alam mo na wala akong lakas para magpatuloy ng mag-isa. Lumapit ako sa iyo ngayon na walang maiaalok kundi ang aking tiwala sa iyo na hindi mo ako iiwan o pababayaan.
Mapagpakumbaba kong hinihiling na ibuhos mo sa aking puso ang kapayapaang iyon na nagpapasa ng pangunawa, upang sa iyong lakas ay harapin ko ang hinaharap ng may pag-asa sa aking puso. Alam kong sapat na ang iyong biyaya para sa iyong kapangyarihan ay maging perpekto sa aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Panginoong Jesus, tila napakaraming dapat gawin habang naghahanda tayong lumipat at napakakaunting oras para magawa ang lahat. Na nalaman kong ipinakita ko kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang gumagalaw na stress. At Panginoon, mayroong napakaraming gastos na konektado sa paglipat at mga deadline na dapat matugunan na nagsisimula akong bigyang diin ang halaga ng paglipat na ito. Mangyaring mahal na Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nababagabag na isip at punuin ako sa labi ng iyong perpektong kapayapaan na nagpapasa ng pangunawa. Magsagawa para sa lahat ng maraming paghahanda na kailangang gawin, ang mga deadline na ibinigay sa amin at lahat ng iba't ibang mga gastos na kailangang matugunan. Bigyan mo kami ng iyong biyaya habang hinahangad naming isagawa ang lahat ng kailangang gawin, tulad ng mga pagsusuri, career, tagapagtaguyod at lahat ng iba pang maliliit na bagay na kailangang suklawin. Tulungan kaming huwag pansinin ang anumang bagay, ngunit dahan-dahang pakalmahin ang aming mga puso at alisin ang lahat ng mga stress at strain ng paglipat ng aming ipinagdarasal. At naway umasa kami sa iyo at hindi sa aming sarili sa lahat ng bagay. Ito ay tinatanong natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo ang mga alalahanin na mayroon sa aking lugar ng trabaho at ang stress na idinudulot nito sa akin at sa lahat ng aking mga kasamaan. At gusto ko nang ibigay ito sa iyo dahil alam kong hindi ito ang iyong kalooban para sa sinuman ng iyong mga anak na maaapektuhan ng mga ganitong uri ng stress at alalahanin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbibigay sa akin ng trabahong ito upang maayos kong maibigay ang aking pamilya, ngunit ang pagtaas ng tensyon na dulot ng bilang mga cutback at tanggalan, kasama ang dagdag ng workload na inilalagay sa atin na naiwan, nagdudulot ng maraming kawalan ng katiyakan at ang isang alon ng pagkabalisa ay tila tumagos sa lakas ng trabaho pati na rin sa mga tagapamahala. Panginoon, alam ko na ang aking mga oras at aking kinabukasan ay nasa iyong mga kamay at gayon din ang aking trabaho. At hinihiling ko na ilayo mo ako sa lahat ng hindi kinakailangang pag-alala at stress tungkol sa redundancy o ang aking lalong workload. Ama, ibinibigay ko ang lahat ng aking mga stress sa iyo, ang aking pag-asa at ang aking tiwala
ay nasa iyo, sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Amen. Ama sa langit, lalong nagiging stress ang ating pagsasama. Halos hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Ngunit tila pareho tayong nagiging tensyonado tungkol sa napakaraming maliliit na bagay na inilalabas natin sa isa't isa. At Ama, natatakot ako na maliban na lang kung ang pressure na ito sa ating kasal ay natugunan, lalo tayong maghihiwalay. Panginoon, alam ko na ang buhay ay hindi madali at maliban kung makaya natin ng tama sa mga panghigigipit ng buhay. Nagiging biktima tayo ng stress at kadalasang maaaring humantong sa depression o mas malala pa. Panginoon, mangyaring tulungan kaming dalawa na tugunan ang tumataas na stress sa aming kasal sa tamang paraan. Ipakita sa amin kung ano ang kailangan naming gawin ng paisa-isa at bilang isang mag-asawa upang dalhin kami sa mabigat na panahon na ito at tulungan kaming dalawa na umasa sa iyo upang gabayan tayo sa tamang landas patungo sa daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Patawarin mo ako sa hindi paghingi ng tulong sa iyo ng mas maaga, kundi sa Panginoon kung may mga lugar sa buhay na kailangan nating tugunan upang mabawasan ang mga stress sa ating pagsasama. Mangyaring ipakita sa mga tao at bigyan ako ng karunungan at biyaya upang makilala ang iyong malumanay na mga pahiwatig sa aking buhay. Pagpalain ang aming kasal, nagdarasal ako at naway matuto kaming dalawa na makayanan ang mga stress at pressure sa aming kasal habang sinisikap naming maging mas malapit sa isa't isa at sa iyo. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam mo kung gaano ako nag-aalala tungkol sa paraan at kung gaano kadalas ako nakakaramdam ng labis na pagkabalisa tungkol sa pag-aaral, na nakakaramdam ako ng matinding sakit at kung minsan ay nakakakuha po ako ng mga ulcer sa aking bibig. Panginoon, alam mo kung gaano kadalas nakakaramdam ng pananakot ng ibang mga mag-aaral at nag-aalala na hindi nila ako gusto, at alam ko na naiintindihan mo rin kung gaano ako kahirap makahanap ng ilan sa mga aralin. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong ilagay ang aking mga alalahanin sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo na dalhin ang mga tamang kaibigan sa aking buhay, at tulungan akong huwag makaramdam ng pananakot ng iba, dahil ipinakita mo sa akin na ang kanilang kabastusan at kawalang kabaitan ay madalas dahil sa kanilang sariling kawalan ng kapanatagan at pag-aalala. Panginoon, alam ko na ako ay tunay na pinagpala, na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus.
at alam ko na mali para sa akin na payagan ang mga pagigipit ng buhay, paaralan na maipakita bilang reaksyon ng stress. Kaya turuan mo ako, manalangin ako kung paano makayanan ang stress at gamitin ito sa aking kalamangan at sa iyong kaluwalhatian. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, labis akong nag-aalala na ngayon ay idinidemanda ako at pakiramdam ko ay walang magawa, nag-iisa. Panginoon, ipinagdarasal ko na makasama mo ako habang kinakaharap ko ang kasong ito sa korte, at hinihiling na sa iyong biyaya malapit mo na akong pagtibayin at dalhin ang hindi kasiyasiyang pangyayaring ito sa pangwakas at positibong konklusyon. Panginoon, alam mo ang eksaktong mga pangyayari ng mga paglilitis na ito at kung bakit ang legal na pagkilos na ito ay ginawa laban sa akin. At alam mo rin ang motibo sa likod ng lahat ng nangyari at kung ano ang dapat kong gawin. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang legal na pagkilos na ito ay mabilis na ibagsak. Ngunit kung hindi, ipinagdarasal ko na tulungan mo akong harapin ito ng may karunungan at integridad. Hinihiling ko sa akin na ibigay mo sa akin ang biyaya na kailangan kong pagdaanan ito. Alam na ipinangako mong makakasama mo ako mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil ang aking pananalapi ay hindi bumubuti at pakiramdam ko ay hindi ko kayang ibalik ang aking sarili sa daan patungo sa pagbawi sa pananalapi. Sa katunayan, Panginoon, tila na mas sinusubukan kong tulungan ang aking sarili sa mas maraming problema sa pananalapi na tila kailangan kong harapin. Kilala ko ang Panginoon na pinanghahawakan mo ang hinaharap at ang ating mga panahon, at ang ating pananalapi ay nasa iyong mga kamay. Dalangin ko na ako ay magagawang tanggapin ang katotohanan ito sa aking puso at hindi lamang malaman ito bilang isang katotohanan sa aking isipan. Alam ko na ikaw ay ipinangako na maging aming tulong sa oras ng pangangailangan. At nahihirapan lang akong magtiwala sa iyo. At kaya pumunta ako sa iyo, Panginoon, upang sabihin na nagtitiwala ako sa iyo na tulungan akong malampasan ang mahirap na oras na ito, at hilingin na tulungan mo akong matutong ibigay ang lahat ng aking mga pag-aalaga at alalahanin sa iyo at magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong umasa sa iyo at huwag subukang laging ayusin ang mga bagay sa aking sarili, at tulungan akong malaman ang katotohanan na ang iyong biyaya ay sapat sa lahat ng bagay. Turuan mo ako ng iyong mga paraan na nananalangin ako. Turuan mo akong magkaroon ng tunay na pananampalataya sa iyo. Pananampalataya na makapagsasabing hindi ko gagawin
ang aking kalooban. Pananampalataya na nakasalalay sa iyo kahit anong mga paghihirap ang maaari kong harapin. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam mo kung ano ang sinabi ng doktor at nakakaramdam ako ng matinding pagkabalisa tungkol sa aking kalusugan at pumunta upang hilingin sa iyo na pagalingin ako ng mabilis. Nananalangin ako. Panginoon, alam ko sa loob ng iyong panahon na ang aking kalusugan ay hindi mabuti. Ngunit ako ay lubos na nabigla at nag-aalala at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay hawakan mo ang aking buhay at ang aking katawan at bibigyan ako ng kagalingan na kailangan ko. Dalangin ko na pakalmahin mo ang aking isip at bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso. Alam ko na ang aking mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit ito ay medyo nakakatakot na malaman na ang aking kalusugan ay napakahirap. Ipakita sa akin kung ano ang magagawa ko upang matugunan ang aking kalusugan na gumaling na mabilis at sa iyong biyaya, hinihiling ko sa iyo na pagalingin ako, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.